Dear Kuya Nyo, hindi ko kailanman pinapangarap na maging ganito. Kung tatanungin mo ang batang ako kung ano ang gusto kong maging paglaki ko, sasabihin kung gusto ko ng isang tahimik na buhay, isang lalaking magmamahal sa akin ng buo, at isang pamilyang maipagmamalaki ko sa buong mundo. Pero heto ako ngayon, nagsusulat sa kalagitnaan ng gabi habang ang lalaking mahal ko ay mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang asawa. Sabi ni Anton noon, una kaming magkakilala, ako raw ang pahinga niya. Nakilala ko siya sa isang panahong pareho kaming nawawala. Wala akong balak na sirain anumang bagay, lalong-lalo na ang isang pamilya. Pero may isang uri ng pambubulag ang pag-ibig. Kapag tinitingnan niya ako, pakiramdam ko, ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Sa'yo ko lang naramdaman na buhay ako. Ang mga salitang iyan ang naging lason na kusang loob kong iniinom. Naniniwala ako na baka nga isang maling pagkakataon na hanap namin ang tamang pag-ibig. Ngayon, nag-iisa na naman ako sa kondo na inuupahan niya para sa akin. Amoy ko pa rin ang pabango niya sa mga unan. Pero ang realidad ay napakalinaw. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, kailangan na niyang umuwi dahil may naghihintay sa kanyang mas may karapatan. Mahirap palang magmahal ng nakatago. Kanina, nagkasalubong kami sa mall. Kasama niya si Clarice, ang asawa niya at ang 7 taong gulang nilang anak. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Agad siyang umiwas ng tingin at inakbayan ang kanyang asawa, na tila ba naglalagay ng pader sa pagitan naming dalawa. Gumuho ang mundo ko, kuya. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, papalapit at sabihin, ako yan, ako ang kasama mo kagabi, ako ang pinangakuan mo ng walang hanggan. Pero ano ang gagawin ko? Wala akong karapatan. Ako ang kabit. Ako ang sikreto na kailanman ay hindi pwedeng ibunyag. Pagka-uwi ko, umiyak ako ng umiyak. Nag-message siya pagkalipas ng 3 oras. Sorry babe, muntik na tayo doon. Bawi ako bukas. I love you. Isang sorry, isang pangako ng bukas at isang I love you na nauubos na ang kahulugan. Nakita ko ang mga pictures nila sa Facebook kanina. Ang perpekto nilang tingnan. Ang ganda ng ngiti ni Clarice. Hindi niya alam na ang lalaking kahawak kamay niya ay nag-iiwan ng mga marka ng halik sa leeg ko kapag siya ay nakatalikod. Nakakakonsensya, nakakadiri, nakakabaliw. Sumapit ang pinakamalamig na Pasko, Noche Buena na. Ang ingay ng mga kapitbahay ko. Nagkakatuwaan, nagkakatawanan, habang ako nakaupo dito sa harap ng isang platong spaghetti at isang basong wine. Sabi niya kaninang umaga, susubukan niyang dumaan kahit saglit lang para ibigay ang regalo niya sa akin at mayakap ako. Nag-ayos ako, nagsuot ng pulang damit na paborito niya. Nagluto ako ng paborito niyang ulam. Pero lumipas ang alas 8, alas 10, alas 12 ng hating gabi. Walang Anton na dumating. Nag-text siya bandang 1:39 ng umaga. Merry Christmas, mahal. Pasensya na, hindi ako makatakas. Nag-set up kasi si Clarice ng family game night at hindi umuwi ng maaga. Mga in-laws ko.
bawi ako sa New Year. Miss na kita. Hindi na ako sumagot. Dati, tuwing may mga ganitong rason siya, mabilis akong mag-reply ng okay lang. Naiintindihan ko. Pero ngayong gabi, pagod na akong umintindi. Sa tuwing may mahalagang okasyon, Pasko, Bagong Taon, Valentine's Day, Holy Week, lagi akong mag-isa. Dahil sa mga araw na iyon, kailangan niyang maging perpektong asawa at ama. Ang papel ko lang ay para sa mga araw na ordinaryo, sa mga oras na bakante, sa mga puwang na kailangan kong punan ng panandaliang aliw. Isa akong anino na nag-aasam ng sikat ng araw. Pero mamamatay pala ako kapag nasikatan na ng liwanag. Kahapon ay Valentine's Day. Tulad ng inaasahan, hindi kami nagkita. Sa halip, lumabas ako mag-isa para magkape at mag-isip-isip. Sa kapihan, may narinig akong usapan ng dalawang babae sa kabilang mesa. Umiiyak ang isa. Nahuli raw niya ang asawa niyang may babae. Rinig na rinig ko ang hagulgol niya. Ang sakit sa bawat salita nang sabihin niyang, binigay ko naman ang lahat. Bakit kailangan niyang humanap ng iba? Ano ba ang kulang sa akin? Parang may sumumpal sa akin ng paulit-ulit. Sa bawat paghikbi ng babaeng iyon, nakikita ko si Clarice. Naisip ko, paano kung malaman niya? Paano kung akong maging dahilan ng ganitong klaseng pagkadurog ng ibang tao? Nagmahal lang naman ako. Iniisip ko noon na biktima rin ako ng tadhana. Dahil huli na kaming nagtagpo ni Anton. Pero, kasinungalingan iyon. Ginusto ko ito. Pumayag akong maging kahati. Pumayag akong nakawin ng oras na sanay para sa mag-ina niya. Mahal ko si Anton. Oo. Pero sapat ba ang pag-ibig na ito para gawin kong imperno ang buhay ng ibang tao? At ang sarili kong buhay. Hindi ko nakilala ang sarili kong buhay. Hindi ko nakilala ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay puno ng insecurities, selos, galit, at takot. Hindi ito ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya, nagbubuo, at payapa. Walang kapayapaan sa pagiging kabit. Ito na ang huling beses na isusulat ko ang pangalan niya. Kanina, nag-usap kami ni Anton. Sinabi ko sa kanya na tapos na hindi ko na kaya. Gaya ng dati, nagmamakaawa siya. Umiiyak. Sinabi niyang hindi niya kayang mawala ako, na ako lang ang nagbibigay ng kulay sa buhay niya. Sinabi niya ang mga linya na palaging nagpapabalik sa akin sa mga bisig niya. Maghintay ka lang ng kaunti. Aayusin ko rin ito. Maghihiwalay din kami. Pero sa pagkakataong ito, naging malinaw na ang pandinig at paningin ko. Hindi mo siya iiwan, Anton. Sagot ko habang pinipigilan ang sarili kong mga luha. At kahit iwan mo siya, hindi ko na kayang itayo ang kaligayahan ko sa ibabaw ng wasak ninyong pamilya. Pareho lang nating niloloko ang mga sarili natin. Umalis ako nang hindi lumilingon. Ang sakit-sakit, Kuyenyo. Pakiramdam ko, pinulit ang puso ko sa gitna. Mahirap bitawan ang taong naging mundo mo. Kahit pala alam mong mali ang mundong ginagalawan ninyo. Ngayong gabi, mag-impake na ako. Aalis ako sa kondo na ito. Aalis ako sa anino niya. At aalis ako sa buhay nila. Magsisimula ako muli. Hindi na bilang isang sikreto, kundi bilang isang babaeng buo. Kasalanan man ang mahalin siya noon, ang pag-iwan sa kanya ngayon ang unang tamang desisyong ginawa ko para sa sarili ko.
Hahayaan ko nang maghilom ang mga sugat. Patawad sa lahat ng nasaktan ko, lalo na sa sarili ko. Paalam, Anton. Paalam, diary. Bukas, iba na ang kwento ko. Walang bahid ng pagtatago, puro liwanag na lang. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ito ang inyong Kuya Nyo Diary. Salamat at paalam.